Hi, good morning mga kapatid. Magandang umaga po. Ito po ay regarding sa mga pahayag ni Marcos, no? Ng presidente ng Pilipinas, si BBM. Magandang araw, Mr. President. Naiintindihan ka namin kung bakit sinabi mo nga na hindi ka na pumapayag na ma-impeach si Sara. Bagamat meron ngang nag-leak ng mga messages. Alam mo, naunawaan ka namin eh. Kapwa mo kasi leader ang nakaupong yan, bagamat mas mababa nga lang sa'yo. No? Alam namin na hindi mo gusto na ikaw ang pagmumulan ng ipagwawala ni Sara Duterte. Pero, iginigiit ni Sara Duterte na gusto mo mawala siya sa upuan. At sinasabi niya nga na wala na. Hindi na magbabalik pa ang inyong pagiging magkaibigan. Alam mo, samot-sari ang naiisip ng mga tao sa naging samahan ninyo eh. Kung bakit itong si Sara Duterte nagwawala ng husto ngayon. Ito yung nagsimula lang kay Martin noong pinagtangkaan nilang patalsikin, no? Ni Gloria Arroyo. Doon na nagsimula yung mainitan na palaging parinigan, yung mga tambalos-los, hanggang sa kung ano-ano na ang mga lumabas na mga issue mula kay Sara Duterte, kung ano-ano na yung mga bintang na hanggang ngayon hindi naman napapatunayan. Hindi naman namin nakikita na may mga nangyari sa mga sinasabi niya. No? Bagkus sila ngayon ang malinaw na gusto ikaw ay patalsikin, na gustong ikaw ay mawala sa pwesto. Ayan, may mga December 11 pa na pinaiintay ang mga DDS. Ano yun? No? Yang mga nandyan sa kalsada, na mga nagtutungayaw, na ikaw ay patalsikin. Malinaw na ang lahat ng sinasabi ni Sara Duterte ay gawa-gawa niya lamang. Pero bakit kailangan mong isuko ang iyong posisyon sa mga ganitong sistema ng iyong dating kasamahan na ngayon ay ikaw ay kinakalaban? Tuloy, mapapaisip ang tao kung ano talaga ang hinahabol sa'yo ni Sara Duterte. Mukhang hindi lang ang pagiging presidente. May ipinangako ka ba sa kanya nung kasalukuyang kayo'y nangangampanya at kung kayo'y manalo kung sakali? Ano yung ipinangako mo sa kanya na hindi niya rin naman masabi-sabi? No? Na parang alanganin siya, na sabihin, na isigaw. Bagkus galit na galit siya sa'yo ngayon. Pati na kay First Lady Liza, galit na galit siya. Bakit galit na galit siya sa inyong magkakamag-anak, sa inyong pamilya? Ano ang tunay na problema at dahilan? Hindi kami naniniwala na dahil ipay-impeach mo siya. May mga matitinding dahilan si Sara Duterte kung bakit nagalit ng husto sa inyo. Pero, ano man yon, dapat sa'yo namin marinig. Kasi ikaw ang presidente. Transparent lang tayo, President. Para alam namin kung saan kami lulugar. Kung alam namin na wala ka namang ipinangako na pwedeng masira na ikinagagalit ni Sara Duterte, uunawain namin yan kung tama ba o hindi. Ngayon, yung mga taga-ombudsman, taga-NBI, taga-DILG, taga-DOJ, hindi rin maintindihan kung paano ang gagawin dito kay Sara Duterte. Sila. Alam mo, yung mga ahensyang yan, mga kapatid, alam nyo po yan. May kanya-kanya kasing pride yan. May kanya-kanya rin silang diskarte. Pagalingan baga. Lalo na doon sa mga chief dyan, mga sekretary dyan, yung mga may hawak dyan na matataas. Kanya-kanya yan ng diskarte. Alam nyo yung tinatawag na panatiko. Yung commitments. Kapag ikaw in-appoint
ng isang nakatataas. That is commitment. Nakakommit ka na dyan. Ang nangyari kasi ganito, si Sara Duterte, pumili ng kanyang mga magiging kakampi. Yan ang tinatawag na commitments. Yung mga pinili nila, nakakommit sa kanila, kaya kahit tama o mali ang gawin nila, sila ang susundin. Ganon din naman kay Marcos. Nagkanya-kanya sila ng kakampi. Pumili rin si Marcos ng mga matatatag na makikipag-commit sa kanya, na inaasahan niya na sa bandang huli ay magiging kapanalig niya, ano man ang mangyari. Ganyan po ang politika. Ganyan din po ang mga politiko. For example, ako, kinuha ako ni Marcos sa kanyang posisyon at binigyan ng magagampan ng papel. At tinanggap ko to, nakakommit na ako sa kanya. Ano man ang gawin niya, mali man o tama, hindi ako kikibo. Siya pa rin ang aking susundin kahit mali na ito. Nakakommit ako eh. In-appoint niya ako eh. Binigyan niya akong trabaho, binigyan niya akong sweldo. So, talagang kailangan ko siya sundin. No? Kailangan ko siyang sundin. Hindi ako pwedeng tumanggi. Dahil nakakommit ako. Kapag kinalaban niya si Sara, kakampi ako ni Marcos. Ganon din si Sara. Kumuha din siya, nag-appoint din siya ng mga makikipag-commit sa kanya. Kapag committed ka na sa kanila, walang tama, walang mali. Magsasama-sama sila. Gaya niyang mga ginamit niya dyan sa confidential fund. Gaya ng yan, Nina Lopez. Makipag-commit sila eh. Alam mo, kahit kapatid mo, kahit kamag-anak mo, kahit kaibigan mo, kung ayaw mo ng mali, hindi ka sasama sa kahit sinong may katungkulan sa bansa. Dahil ang mga politiko, hindi mawawalan ng pagkakamali sa mamamayan o sa bayan. Dahil politika lang naman niyang hinahawakan nila. Politiko lang naman sila. Iniisip nila habang nakaupo sila, magkakapera sila. Marami po ang nagkaka-interes sa politika. Yun yung mga dinastiya, yung mga trapo. Magsisimula yan sa mga anak-anak nila. Uutusan nila na maging SK chairman, maging barangay councilor, maging barangay captain, maging city councilor, maging bukal, maging vice mayor, maging mayor, hanggang sa pataas na. Alam nyo bakit? Kasi po, malaki ang kita sa gobyerno. Kumikita na, nakakapangupit pa. Kaya marami ang nagkaka-interes at gusto nila salin-salin ang kapangyarihan nila. Hindi na mapupunta sa iba. Yan po ang kasakiman, numero 1 na ugali ng mga politiko na nagkaka-interes na pangalagaan o pamahalaan ang bansa sapagkat unang-unang umiikot sa kanilang utak ay pera, kapangyarihan, no? Kasikatan, no? Popularidad, makilala ng lahat, yumaman. Yan po ang tatlong klase na hinahabol ng mga politiko sa kanilang pagko. Ngayon, kapag ikaw ay naging panatiko sa mga politiko na ibinuboto mo, ang maiisip mo, wow, panalo ako. Para bagang sabon. Panalo ako. Happy-happy ka, panalo ka. Pero hindi mo naisip kung ano ang kasasakitan ng panunungkulan ng ibinoto mo. Kaya tayong mga Pilipino, dapat, kapag panatiko ka, malulungkot ka pag natalo yung manok mo. Para talagang sabong niya. Mabigyan ka ng balato, salamat. Kung hindi naman, happy ka na lang din dahil naipanalo mo. Ngayon,
Ganyan po yung mga umuupo. Kapag nanalo ang manok nila, umaasa sila na may mga posisyon sila. Yun ang mga magkakakampi. Magpapangakuan yan sa isa't isa. Pero, hindi yun ang talagang nasa utak nila. Merong nag-uunsehan, merong naglulukuhan lang, meron namang utakan. Ang nangyari dito kay Marcos at kay Sara Duterte, parehas. Nagkautakan, nagkapangakuan. No? Nangako, hindi natupad, nagwala, magkasama sila. Pero sila yung mortal na naglalaban. Ngayon, kung hindi man umaksyon si Marcos sa mga ginagawa ni Sara na pagkakamali, tama, may ombudsman, may DILG, may DOJ, may NBI, may kapulisan. Kung malinaw pa ang mga utak ng mga nasa ahensyang ito, kahit di kumilos si Marcos laban kay Duterte, may karapatan kayo dyan na mga nakaupo sa mga ahensyang yan para aksyonan ang mga kamali ang ginagawa ni Sara Duterte. O baka naman hindi kayo makaka-aksyon dahil nakakumit kayo kay Sara Duterte. May lihim kayong galit kay Marcos kung kaya kukonsintihin nyo si Duterte. O meron ding lihim na galit ang mga kaalyado ni Marcos kaya babanatan nila si Duterte. Ganon lang yung politika. Simpleng-simple lang ang mga style nila pero hindi makuha-kuha yan ng mga panatiko. Hindi nila maunawaan ang style ng mga politiko na namamanatiko sa mga taong ito. Yun ang pagkakamali ng mga Pilipino. May nagsabi nga dyan, sana raw mapili ako ni Marcos at gawin akong advisor. No! Kahit kailan hindi ko pinangarap ang maruming laro sa politika at hindi ko papasukan ang mga bagay na alam kong masasakal ako. Kung gagawin ko yan, kung gagawin ni Marcos yan, no, kahit operan ako ng milyon. Dahil pag gustong palubugin ni Marcos ang Pilipinas, hindi na ako makakapalag. No? Kapag ako'y nakakumit na, kapag tinanggap ko na ang maglingkod. Dahil ang mamamayani sa utak ko ay utang na loob. Utang na loob na kahit ang bayan, kahit ang bansa, ang kapakanan ng mamamayan ay makakalimutan ko nang dahil sa lintik na commitments na yan, nang dahil sa utang na loob na yan. Ano ngayon ang lumalabas sa bibig ni Sara Duterte? Mga pautang na loob nila kay Marcos. Sila kuno ang nagdala kay Marcos kaya nanalo. Hindi. Marami pa rin naman ang mga tao na ginagamit lang ang kita. Kung hindi ka makikipaglaro sa isang kalaban, paano mo mapapasok ang teritoryo niya? Paano mo malalaman ang mga plano nila? Kaya ito Sara Duterte, porke naging katandem siya ni Marcos, iniisip niya, kayang-kaya niya ang mga Marcos. Sinasabi nga nung tatay niya, weak leader si Marcos. O ngayon, anong nakuha niya? Hindi man si Marcos ang magpatanggal kay Sara Duterte. May kikilos at kikilos dyan. Taong bayan ang mananaig sapagkat ang taong bayan ang may karapatan na gawin ang lahat para mawala ang isang leader na suwail. Iniisip ni Marcos, papatanggal niya si Sara Duterte. Iniisip niya, kung ipatatanggal niya si Sara Duterte, iniisip niya siguro din na wala siyang karapatan dahil siya man ay nakaupo rin dyan at pwede rin patalsikin ng tao. Ganun lang yun eh. Nag-iisip talaga rin si Marcos. Ayaw niya masabi na siya ay ang dahilan ng pagtanggal kay Sara Duterte. Kaya ito Sara Duterte naman, nagkukumahog na mag-rally para matanggal si Marcos. Yun ang pagpatakita ni Sara Duterte na talagang gusto niya mawala si Marcos sa upuan. Pero si Marcos
ayaw niya siya ang pagmulan ng pagkakatanggal ni Sara Duterte. Of course, pag napatalsik si Sara Duterte ng taong bayan, kahit na sa social media lang, pakikinggan ng mga nakaupo sa bawat ahensya, gagawa ng aksyon sa mga ipinakikita ni Sara Duterte, lalo siyang napapahamak. Dahil ayan hindi ba pagkukudita yung ginagawa nila? Di ba? Paghahasik ng mga fake news, na kesyo wala pa raw yung mga taga-probinsya. Ang nariyan daw ay mga taga-probinsya lang daw yung nagrarally, wala pa raw Metro Manila. Wala. Dapat makaabot sa mga tao itong ating mga pinapaliwanag. Kasi po, tayong mga tao ay manood na lang muna, manahimik tayo. No? Abangan natin ang mga matitinding revelasyon ni Sara Duterte. Abangan din natin ang mga makatwirang salita ni Marcos. Abangan natin sila parehas dahil pareho silang mataas ang katungkulan sa gobyerno. Tingnan natin kung hanggang saan ang kakayahan ng mga Duterte na patalsikin si Marcos. Kapag nangyari na yan, kikilos na dyan ang totoong pagkilos ng bayan. No? Kasi hindi papayag ang bayan na ang mga Duterte ang maluklok. Dahil kahit ano pang kabaitan ang ipakita ni Sara Duterte, ang pinatay ay pinatay na, hindi na mabubuhay pa. Ang kasalanan ay kasalanan na, dapat pagbayaran na. Yan ang kasalanan ng lahi ng mga Duterte. Ang mga walang muwang na mamamayan na pinagpapatay ay naghahanap ng hustisya. Kung ano man ang awayan nila ni Marcos, mariresolve yan sa pamamagitan ng isang tamang desisyon, sa pamamagitan ng isang maayos na dahilan. No? Di pa naman natin nakita si Marcos na nagpapatay. Ang nakita natin lahat, Duterte ang may kagagawan. So yun lang, isang malaking pagkakasala na yun. Yung pagbantaan mo pa ng harapan, buong mundo, ang iyong presidente. Hindi ba pangalawang kasalanan na yan? Paano pa yung mga pondo ng bayan na nilustay? Mahigpit na mga dahilan kung bakit si Sara Duterte ay isinisigaw ng taong bayan na i-impeach na o patalsikin na. Huwag sana dumating ang pagkakataon na ang taong bayan ay mapuno na at pumarada ng lahat sa kalsada laban sa mga Duterte. At ikaw naman, Mr. President, kung ano man talaga ang dahilan ng ipinagwawala ni Sara Duterte, sabihin mo na sa amin para kami ang uunawa. Bibigyan namin iyan ng mga katwiran, ng mga opinyon para malaman namin kung saan kami lulugar. Kung dapat ba kaming manahimik, kung dapat ba kaming sumigaw, o kung dapat ba namin ipagtanggol ang mga posisyon nyo dyan sa gobyerno. No? Ganun lang po. Maraming salamat, mga kapatid. Huwag tayong panatiko. Wala tayo dapat papanigan sa kanila. Ang mali ay mali, kastiguhin. Ang tama, kung mahina man ito, suportahan natin. Salamat.